ang opinion ko dyan is malinaw, no, na ang sinasabi ng Korte Suprema ay ibalik. So, kumbaga, return eh. Kumbaga, ang nakita kong language na ginamit sa decision was to return. So, ngayon, to follow your point, no, meron din nagsasabi na pwede rin namang ADMA return and restore. No, meron din ako naririnig na ganyan. Ang sa akin dito is sundin ng ating mga mambabatas kung ano yung gustong mangyari ng Supreme Court, which is ibalik yung pera sa PhilHealth. Ngayon, kung yan saan nila kukuhain yan ang pinagdedebatihan, no? Kung saan nila kukunin yan. But the point na nakikita ko dito is kailangan maibalik yung pondo na yan. At ang sa akin, yung pondo na yan, that is meant for healthcare programs, ADMAR. So, kumbaga, kukuhain nila yan dun sa mga pwedeng pagkuhaan, kagaya yung mga insertion, dun nila kukunin yan. In terms of restoring kasi, ang mangyayari parang mangungulekta pa sila ng panibago. Ngayon, meron din namang point of view ko na nakita, which I think also somewhat makes sense, is that kung magre-restore ka and return, mas malaki yung maibabalik sa PhilHealth. Kasi yung 60 billion na nawala, and then makakaroon pa ng panibago. Maganda rin yun. Kasi kung mapupunta yan para sa mga members, no, para ma-improve yung serbisyo, para mas maka-access sa healthcare mas marami natin mga kababayan, I think mas maigi yun. And I think that is in line with the spirit of the decision ng Supreme Court. Unahin ko lang po muna itong recent decision po ng Korte Suprema tungkol po dito sa PhilHealth. Ano po ang pananaw niyo po dito? Naging malinaw po ba yung decision? Kasi sentro rin po ng debate ngayon kung i-restore o di kaya ay muling paglalaanan ng pondo, ibalik, return o restore? Doc. Ang intent kasi ng Supreme Court dyan ibalik. No? I think pasimplihin natin yung language ng Supreme Court ruling. Ang gusto mangyari ng Korte Suprema ay ibalik yung nawalang pondo ng PhilHealth. I think it's about 60 billion. So pag sinabing ibalik, kailangan may panggagalingan yun. Hindi ba? So kasi kinuha nila yung dating pondo, may pinapuntahan yun, doon nila dapat kuhain yun. Ang sinasabi ng Korte Suprema, ADMAR, is kung merong batas na naglikha ng pondo na yan, kagaya sa halimbawa sa kaso ng sa PhilHealth, no, under the Universal Healthcare Act, yung mga nakolekta halimbawa dun sa mga sin taxes, ano, may mga batas na naglikha niyan para magkaroon ng pondo, hindi pwedeng galawin yan ni Marcos Jr. o kung sino man ang presidente nakaupo, hindi nila pwedeng galawin yan at ilipat para sa ibang programa kasi may batas na naglalaan para doon. Kung gusto nilang galawin yan, kailangan they have to ask Congress na mag-create ng panibagong batas para ma-reallocate yon. At hindi rin nila pwedeng gamitin yung budget, yung General Appropriations Act para maisagawa yung paglilipat ng pondo kasi nga may separate na batas yan. So, ang intent dyan ng Korte Suprema ay napakalinaw. Ang sinasabi ng Korte Suprema dyan ay ibalik dun sa PhilHealth yung kinuhang pera na 60 billion. So, ang tanong dyan is, may political will ba yung ating mga leader sa ngayon na sundin yung inuutos ng Korte Suprema? Kasi sa ngayon, pinag-uusapan natin is yung budget. Nasa BICAM na tayo. Ka-approve lang ng Senado itong 2026 budget. So, ang tanong, kasama ba doon yung 60 billion na ibabalik dun sa PhilHealth? So sa palagay ko dapat nandun yun kasi maihahabol pa naman yun, ADMAR. Merong ano yan may pinanggalingan yan. Kumbaga, yung pondong kinuha sa PhilHealth may pinapuntahan yun. Doon nila hanapin kung nasaan. And ang suspecha ko dyan, pwede nilang kuhain yan mula sa mga insertion. At I suspect may mga insertion pa rin yan dyan. If Marcos Jr. has the political will, pwede niya yan iutos sa mga mambabatas natin, i-request yan na kuhain mula dun sa mga insertion na yan, buuin yan, 60 billion ibalik sa PhilHealth para sa programa sa pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Opo, pero ang punto din ng iba sa mga nag-usisa nitong desisyon po ng Korte Suprema, ang sinasabi kasi doon, isole yung nailipat. Hindi, kasi itong nailipat na ito, na tinanggal mula sa PhilHealth funds, ito yung unang tax na galing sa taong bayan, ibinigay sa gobyerno, tapos inilipat.
No, ngayon, ang sinasabi, doon sa 26, kung magkokolekta muli sila ng tax, tsaka yun yung babalik doon sa PhilHealth, eh di ba magkaiba po yun? Kasi sayang yung unang naibigay. Kung kunin yun, may magagamit agad. Ito, magkokolekta pa. Doc, no, para sa 2026 na budget. Yan po yung ano eh, kung i-return ba yung unang ibinigay or i-restore, maglalaan ulit ng pondo, direkta na para doon madagdagan ang pondo ng PhilHealth, Doc. Ang opinion ko dyan is malinaw, no, na ang sinasabi ng Korte Suprema ay ibalik. So, kumbaga, return it. Kumbaga, ang nakita kong language na ginamit sa decision was to return. So, ngayon, to follow your point, no, meron din nagsasabi na pwede rin namang ADMA return and restore. No, meron din ako naririnig na ganyan. Ang sa akin dito is sundin ng ating mga mambabatas kung ano yung gustong mangyari ng Supreme Court, which is ibalik yung pera sa PhilHealth. Ngayon, kung yan saan nila kukuhain yan ang pinagdedebatihan, no? Kung saan nila kukunin yan. But the point na nakikita ko dito is kailangan maibalik yung pondo na yan. At ang sa akin, yung pondo na yan, that is meant for healthcare programs, ADMAR. So, kumbaga, kukuhain nila yan dun sa mga pwedeng pagkuhaan, kagaya yung mga insertion, dun nila kukunin yan. In terms of restoring kasi, ang mangyayari, parang mangungulekta pa sila ng panibago. Ngayon, meron din namang point of view ko na nakita, which I think also somewhat makes sense, is that kung magre-restore ka and return, mas malaki yung maibabalik sa PhilHealth. Kasi yung 60 billion na nawala, and then makakaroon pa ng panibago. Maganda rin yun. Kasi kung mapupunta yan para sa mga members, no, para ma-improve yung serbisyo, at para mas maka-access sa healthcare mas marami nating mga kababayan, I think mas maigi yun. And I think that is in line with the spirit of the decision ng Supreme Court, ADMA. Kasi kumbaga madadagdagan pa sila eh. Actually, tama. Actually, hindi naman talaga madadagdagan kasi sa kanila naman yon. Pero magagamit agad, no? Kaysa sa mag-antay ka pa ng panibago, or ang question pa nga kung baka yun lang yung ibibigay, hindi na maglalaan pa ng pondo kasi maalala natin, di ba, hindi pinondohan din yung PhilHealth din. Pero sa nakikita nyo po dito sa ruling po ng Supreme Court, ito na ba yung katapusan or mas may marami pa po kayong nakikita na dapat linawin? Kasi marami pong nagsasabi na magkaroon ng transparency. Sino yung gumawa nitong panukala? Sino yung gumawa noong ano na yon? Hakbang na yun? Wala ba talaga siyang pananagutan? Ano pa ba ang maaring paglabag? Marami pa ba kayong nakikitang nagbukas ng maraming pinto at bintana dito sa usaping ito, Doc? Admar, it's good you brought this up. There are several things we have to consider. Unang-una, kasi sinabi ng Supreme Court na insofar as yung mga liability ni Marcos Jr., hindi ito yung parang proper venue, no, yung proper time to do this. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito is the unconstitutionality noong paglilipat ng pondo. So kumbaga, kung may criminal liability yung mga opisyal ng gobyerno, that is in a separate na discussion yon. So sa palagay ko, pwede pang makasuhan yung mga opisyal natin ng technical malversation at BAT. So they will be liable for that. No? Kasi ang pinag-usapan dito sa decision na to, Admar, is whether or not they committed grave abuse of discretion. And na sinabi nga ng Supreme Court, they did. Kaya nga pinawalang bisa yung transfer. They were ordered to return yung 60 billion sa PhilHealth, Admar. So yun yung una. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi pa rin lusot, no, yung ating mga leader, yung mga personalidad na nasa likod ng paglilipat ng pondo na yan, hindi pa rin sila safe kasi pwede silang makasuhan. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Supreme Court na hindi muna natin ito pag-uusapan, hindi ibig sabihin nito na lusot na sila. So ibig sabihin pwede pa rin silang makasuhan ng technical malversation at the very least. So yung una. Ikalawa, Admar, is ito yung far-reaching implications itong decision na ito. Which is, ano naman ang mangyayari dun sa mga transfers, dun sa mga ibang GOCCs, Admar?
Kung maaalala mo yung PDIC, may mga transfers din eh. Kinuha nila yung pondo from PDIC, in-transfer yan papunta sa national government. Part nung, kumbaga yung remittance sa sinasabi nila. No? But the thing is, saklaw din ba nung desisyon ng Korte Suprema yung mga transfers na yan, yung tinatawag na cash sweep na nangyari doon sa mga ibang GOCCs. Kasi kagaya ng PhilHealth, merong batas na naglikha ng PDIC. At yung pondo na nalilikom ng PDIC, yung kinikita nila, merong paglalaanan yun under the law, which is intended dun sa pagpoprotekta ng mga depositors. So the question becomes, saklaw din ba ng ruling ng Supreme Court itong sa PDIC? So sa palagay ko, I think I would urge yung mga stakeholders dyan, yung mga banking groups, yung mga finance sector natin dyan, baka pwedeng gayahin din nila yung nangyari sa PhilHealth at magsampa sila ng kaso sa Supreme Court to question the validity of those transfers from the PDIC. So, yun Admar. So, dalawa yung nakikita ko dito, just to circle back. Una is yung liability ng mga personalidad behind the transfers. Hindi sila safe. And ikalawa, yung epekto nito doon naman sa mga ibang GOCCs in terms of doon sa validity ng pagka-transfer ng kanilang mga pondo. Opo. Etong may mga pag-question sa budget, no? At nagkaroon pa ng desisyon ng Korte Suprema na nakitaan na nila na hindi tama, unconstitutional o illegal. Sa mata ng mga investors, meron po ba itong masamang implikasyon? Kumbaga, sa nakikita nila, the way ang pamumuno ng gobyerno natin sa pagbabudget at kung ano-ano pa, meron bang epekto ito sa ekonomiya din natin or sa parang pogi points ba ito or bawas pogi points sa mata ng mga investor dito sa ating bansa? Pag mga ganito pong usapin po na maraming mali-mali or nagkaroon ng desisyon na unconstitutional o illegal ang hakbang ng gobyerno. So, mula dun sa panahon na pumutok yung balita about itong pagka-transfer ng pondo from PhilHealth, yung amount na 60 billion, up to the point na ibaba yung desisyon ng Korte Suprema, there was a lot of uncertainty dyan sa sektor na yan. Particularly, Admar, sa health sector. Kung maalala natin, noong mga time na yan, Admar, may mga ospital na biglang lumitaw, yung mga may-ari ng ospital, na nagsabi na hindi sila nababayaran pa ng PhilHealth, may mga doktor na lumabas dyan. Sasabi nila na hanggang sa huli, hindi pa sila nababayaran ng PhilHealth. Kumbaga, there was a lot of uncertainty surrounding dyan sa issue na yan. And after several months, nagbabahan ng desisyon ng Supreme Court to finally put a rest dun sa issue na yan at medyo naging certain na yung outcome. Pero in the interim, it created a lot of uncertainty and we know na kapag ka-uncertain, ayaw yan ng mga investor. And it also reflects on the quality of the governance that they have. Sa kaso ng ating pamahalaan, kinuha nila yung pondo na hindi nila dapat kuhain. Diba? So, that creates an issue in terms of yung kalidad ng pamumuno. Parang yan yung Admar to sa issue sa toilet paper. I-connect ako na rin. Maalala nyo, di ba, sa SSS, kinuwestiyon sila dun sa pagbibili nila ng tissue paper. So, yung mga ganyang klaseng skandalo, na kung saan, kung tissue paper na nga lang, hindi nyo pa kayang i-manage ng maayos, what more pa kaya yung pondo ng mga miyembro nyo? Di ba? Kung yung pondo nga lang ng PhilHealth, hindi ninyo maayos ng maigi, na ilipat pa sa hindi dapat paglipatan, what more pa kaya sa mas malalaking amounts? What more pa kaya sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya? So ibig sabihin yan to, Admar, itong mga ganitong klaseng balita, itong mga ganitong klaseng issue at skandalo na nakikita natin sa ngayon, sumasalamin yan doon sa kalidad ng mga namumuno sa ngayon. So kagaya halimbawa, ano ba yung klase ng mga opisyal na inappoint ni Marcos Jr. diyan sa mga opisinang niya, kagaya sa PhilHealth, sa SSS? What kind of appointees? Ano ba mga background nito? O baka na-appoint lang sila because they're close to the appointing power. So kumbaga, makikita natin na itong mga nangyayari ngayon, ang balik niyan lahat sa presidente at doon lahat babalik yan. So kung ano yung ginagawa ng mga nasa ibaba, kamali man sila,
ang balik niyan sa taas. Kaya makikita natin in terms of popularity, ay nako, Marcos Jr. will go down in history as one of the most, if not the most unpopular president na meron tayo. Kung titingnan nyo sa popularity. Nanggaling tayo sa pinaka-popular at pinaka-nakakatiwalaan, which was former President Rodrigo Roa Duterte. Galing tayo doon and now we are down to the most distrusted of all presidents that we've had post-EDSA. Diba? So how low have we fallen? Kumbaga, yan nangyayari ngayon, sumasalamin yan sa kalidad ng pamumuno na meron po tayo sa kasalukuyan.